Ngayon naman umaga, may mga kasama tayong isang inventor, Carla. Itong na-invento niya medyo makakatulong din sa ating mga kababayan na natamaan nga ni Yolanda kasi Lalo na dito sa evacuation centers dahil nga yung mga places na binaha, talagang dengue prone yan. Kasi nga yung mga lamok mahilig mangitlog sa stagnant water. Yes. So ito nga ang solusyon na naisip ng ating kasamang inventor ngayong umaga. Kasama natin si Mardinio Azores, ang inventor mula sa Filipino Inventors Society. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Magandang umaga naman po sa inyo. Yes. Sir, siguro una-una po, baka pwede po natin mapag-usapan itong inyong na panghuli nga ang tinatawag na mosquito trap. Okay. Ang invention po namin na to, pinagkaisa namin yung mabawasan o hindi ba natin ma-eliminate ng totally yung mosquito. At least ang ano lang namin ito, yung galing siya sa itlog. Pag nangitlog ang lamok dito, automatic lahat na itlog na itlog niya diyan hindi na makakalabas. Mabubuhay pa siya dahil walang chemicals to. Pero hindi na siya makakalabas. So ito yung isang pamamaraan na environment friendly kasi hindi ka gumamit ng chemicals, reusable, pabor to sa lamok, pabor din sa tao. Kaya ito yung naisip namin. Bali, 6 po kami dito sa pag-isip ng ganitong ano. And sir, kanina pa kami inaaliw ni Sandro dahil nakikita nga natin yung mga kitikete. Yes, meron talaga. As in, nandyan sila. So, maaari mo bang talagang i-explain kung ano yung sistema ng pag-contain dito sa mga itlog ng lamok? Sans, ikaw yung... Ayan. Bali po, ang lamok, paborito nilang itlogan yung mga stag. Okay. So, pag dumapo dito ang lamok, mangingitlog siya dyan. Lahat na itlog niya, dahil sa sobrang likot niya, bababa siya doon sa baba. Pag naging lamok naman siya, hindi na siya makakalabas kasi dito na lang siya lilipad-lipad. Opo. 3 to 4 days na lang ang buhay ng lamok dito. Dahil wala po silang nasisipsip na dugo. Dahil wala silang nasipsip na dugo, tao man o hayop, wala silang nasipsip. Kaya ang mangyayari dyan, yung lahat na ano niya, basta dito na lang sila lilipad-lipad sa loob na to, pero wala naman siyang nakakain. Kaya ang buhay niya, 3 to 4 days na lang. So, sir, ika-clarify ko lang. Mangingitlog sila sa tubig. Merong tubig dito sa taas. Sa taas. Tapos para siyang filter. Mahuhulog yung mga itlog ng lamok ngayon. Doon sa maliit na butas. Okay. Tapos sir, na-mention niyo po na hindi siya gagana kung puno yung yung jar ng water. So kailangan yung merong air sa gitna. Para kung alimbawa ganito, punong-puno siya ng tubig. Kunti na lang yung liliparan ng lamok. Opo. Punong-puno siya ng tubig. Pwede pa rin ng ganito. At least, pag nabuhay ang lamok, may maliit na lang siyang space na liliparan. Talagang hanggang doon ka na lang. So mapapagod na So siya mas, agad. mas kasi madali pa siya mamatay. Madali siyang mamatay doon. Basta importanteng may space doon na magkaroon pa rin siya ng konting air dyan na kasi doon din sila ihinga eh. So hindi natin siya pinapatay sa pamamagitan ng chemicals or hindi natin pinatay ang gawa. Gawa rin kasi ng Diyos ang lamok. Yun nga po, sir, kasi gusto ko po sana itanong sa inyo kung bakit po sinasabi niyo na inyong mosquito trap ay makakalikasan, makatao at makadiyos. Kasi po, unang-una, dapat sana sa sobrang galit natin sa lamok, papatayin natin siya. Pero sa bawat patay natin ng lamok, sa pamamagitan ng mga spray chemicals, tayo rin ang magbe-benefits noon. So, naisip namin na bakit hindi natin gamitin yung natural way rin ng lamok. So, pag nakontrol natin yung isang cycles ng lamok, kukontrolin natin doon sa hindi pa namiminsala. Mga bata pa, mga itlog pa lang. Pag nakontrol na natin yung itlog, automatic, wala nang susunod na generasyon. So, ito yung invention na makatao, makakalikasan, at makadiyos. Pati yung mga basura natin, halimbawa ito, binabawal natin ang plastic. Opo. Pero ito, pwede natin gawin ganito. Okay. So kung ang paggamit lang natin ng plastic, may disiplina. Huwag magtapon kung saan-saan. Iayos natin ang ating basura. Itama na natin yung tama. Mali na dapat yung mali. Yun lang ang gusto kong patunayan namin ito, na kung gagamitin natin sa tama,
katulad nitong lamok na to. Wala namang nakakagawa ng lamok kundi Diyos din eh. Ginawa yan ng Diyos para sa tao. And sir, gusto ko naman matanong, dahil nga, eto nga, kailangan na kailangan siya siguro sa mga evacuation centers dito sa mga areas na naapektuhan ng Opo. Yolanda. Meron po ba kayong plano na magpadala ng ilan ng mga inventions nyo doon? Opo, magpapadala po kami nito kasi layunin po talaga namin na makatulong. Hindi lang po sa calamity ito, noon pa man tumutulong na talaga ang grupo namin sa mga kapwa nating nangangailangan. Hindi lang po sa ngayon, mga susunod pang plano po talaga namin yan. Na sana naman makatulong kaming mga inventor, lalong-lalo na kailangan ng bansa natin to. Hindi lang doon sa mga affected area na nasa lanta ng Yolanda, pero po pwede naman ito sa norte, sa Mindanao, buong Pilipinas po, kailangan to. Alright. Sir, meron na lang kayong mensahe na nais ipaabot sa ating mga manonood ngayong umaga tungkol sa inyong imbensyon at kung gaano nga ito makakatulong sa ating lahat. Ito po, makakatulong ito sa ating lahat kasi unang-una, hindi tayo gagamit ng anumang uring chemicals na makakasira sa kalikasan at makakasira sa tao. Bawat gamit natin ng chemicals para pumatay ng isang napakaliit na insekto, ang magbe-benefits po nun, tayong tao. Kaya mas maganda po sana kung hikayatin natin ang ating mga kasamang na ito na lang sana ang gamitin. Para sa intention lang po nito, walang ibang gamit ito, panglamok lang. Wala na po tayong gagamitin na chemicals. Ito po, reusable to Kasi kapag narumihan na po ito, maruming-marumi na, isi-shake lang po ito, shake. Kasi para mamatay kung may lamok man siya sa loob. Okay. Pag inopen mo ito, hugasan mo ulit, lagyan mo ulit siya, ilagay mo sa mga sulok ng diba, sa mga ilalim na gano'n, sa may mga halaman. Tinitiyak po na mapaparami nyo makikita nyo yung mga kitikiti dyan, at nagiging lamok na wala naman tayong ginamit na namamatay na po sila dyan. At magandang pit ito. Kasi, di ba yung pit natin, mag-aalaga tayo ng isda, magpapakain ka pa. Ito, pag ginamit mo itong pit sa bahay mo, pinasok mo na lang sa bahay mo, ginawa mong pit maghihintay ka na lang, mamamatay na pala yung lamok. Pag nakakawala pa ng stress to. Habang pinagmamasdan mo yung mga buhay na lamok dyan at saka yung kitikite, kung may problema ka, mawawala. So, Mawawala yung stress mo. Specialty pet rin pala yan, no? Oo, parang gawin ng Exotic. pet. Kasi kapag may lamok po, kapag may lamok yung area na yan, ibig sabihin, yung hangin dyan, walang lason. Okay. Kapag wala na pong lamok, nakakatakot po. Dahil pag pinasok natin yan, wala na palang mabubuhay na tao ron. Dahil may lason pala yung area yon. Kaya mas maganda, may lamok pa rin. Okay. Pero nandito sa invention ni sir, of Yes. course. Buti na naka-contain na nga lang. Nakapasok na nga lang sila dyan. Okay. Pero hindi ka pumatay, Mhm. diba? Alright. Opo. Maraming salamat po na na-share ninyo sa amin ang inyong imbensyon at ay naway na makatulong din ito sa mga relief centers nga at mga Yeah. evacuation centers ng mga tinamaan ng Bagyo Yolanda. Maraming salamat. Yan ang inventor na si Mardinio Azores. Maraming salamat po, Maraming sir. salamat po. Maraming salamat po.